Hoy, bata! Ngayon lang kita nakita dito ha. Tiga saan ka? Taga dun lang po. Ano pala pangalan mo, Renz? Ako pala si Angel. Diyan lang yung bahay ko. Pwede ako maghiram ng bike mo? O sige. Thank you. Ang bait mo pala. Aray! Ang sakit na naman ng ulo ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Sino ka? Bakit ako nagbabike? Kanino tong bike na to? Bakit ang pangit at ang baho? Ikaw na nga lang nang hirami ko pa ng lalayet. Anong naghiram pinagsasabi mo? Akala ko, mabait kang sama mo. Ito na nga yung bike mong pangit, pati ikaw pangit. Ang sama mo. Aray, ang sakit ng ulo ko. Wait lang. Anong sabi mo? Masama? Masama ba akong tao? Sorry, Renz. May nasabi ba akong masama sa'yo? Hindi ko sinasadya. Ewan ko sa'yo, ang sama mo, baliw. Ano ba yung nangyayari sa akin? Ano yung ginawa mo? Bakit ka na naman ba sinabihan ng masama? Angel! Anak! Anong nangyari sa'yo? Nay, nakagawa na naman po akong masama. Hindi. Tara, uwi na tayo. Anak, huwag mo na ulit-uulitin yung ginawa mo, ha? Yung umalis ka nang hindi ko alam. Ano po ba nangyayari sa akin, Nay? Gusto ko na po bumalik sa dating Angel na walang nararamdaman at iniisip na iba. Anak, kalma ka lang, ha? Gagawin natin ng lahat para gumaling ka. Ano po ba sabi ng doktor? May nagagawa po ako na hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Pati hindi ko nakokontrol po sarili ko. Anak, ang sabi ng doktor, nagkaroon ng trauma sa utak mo. Di ba anak, na aksidente ka? Hindi ka pa tuluyang gumagaling, anak. Ang sabi ng doktor, nagkaroon ka ng 2 personalities na opposite sa ugali mo. Nay, hindi po ako masamang tao. Ayoko po gumawa ng masama. Hindi ko po makontrol yung sarili ko. Nakakagawa po ako ng masama. Anak, alam ko namang hindi mo gustong gawin yun. Alam ko namang mabuti kang tao. Basta yung magagawa natin sa ngayon, anak, kailangan hindi mo makakalimutan inumin yung mga gamot na binigay sa'yo ng doktor. Bakit pa kasi nangyari sa akin to? Bakit pa ako na-aksidente?
Anak, walang may gusto sa nangyari. Walang may gusto na maaksidente ka. Basta kasama mo ako sa laban na to, anak. Hindi kita iiwan. Nay, huwag niyo po ito sasabihin sa mga kaibigan ko. Lalo na po kay Ate Bianca. Baka akala po nila nababaliw po ako. Baka iwasan po nila ako. Anak, hindi ka baliw, okay? Nagka-trauma lang yung brain mo, kaya nangyayari sa'yo yan. Nay, salamat po. Nagtitiwala po ako sa inyo na babalik po ako sa dating Angel. Basta bukas, may appointment tayo sa doktor mo, ha? Anak, ngayon yung appointment mo sa doktor. Sabihin mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo, ha? Opo, Nay. Pero hanggang kailan po ako magpapa-check up? Siyempre, pag gumaling ka na talaga. May tao yata, anak. Wait lang, no? Sige Diyan ka po. lang. Yana? Dahlia? Halika, pasok kayo. Talia? Ate Yana? Angel. Yana, bakit pala nandito kayo? Miss Jane, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Angel, Dahlia, dito muna kayo, ha? May Opo. pag-uusapan lang kami ni Ate Yana. Tara, Yana, doon tayo. Yana, ano pala yung gusto mong sabihin sa akin? Miss Jane, gusto ko po ulit humingi ng tawad sa nagawa kong pagnakaw sa kumpanya niyo. Yana, yung mga nangyari nung nakaraan, di ba sinabi ko na sa'yo na matagal na kitang pinapatawad? Simula po kasi nung umalis ako sa kumpanya niyo, wala na pong tumanggap sa akin. Lalo na yung mama po namin ni Dahlia, hindi na po nagparamdam. Yana, dederetsuhin na kita, ha? Kasi simula nung nangyari yun, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik yung tiwala ko sa'yo. Alam ko naman po yun. Alam ko naman pong mahirap ibalik yung tiwala niyo. Patawad po. Naku, Yana, pasensya ka na, ha? Pero hindi ko na mababalik sa'yo yung trabaho mo dati na kanang kamay ka sa kumpanya ko. Kung gusto mo, yung ma-offer ko lang sa'yo ngayon is janitress. Kasi mahirap kasi talagang ibalik yung tiwala. Yes, Miss Jane. Malaking tulong na po yun sa amin, lalo na po sa pag-aaral ng kapatid ko. Pero Yana, di ba dati graduate ka ng teacher? Opo. Bakit hindi mo i-pursue yung dream mo na maging isang teacher? Kasi sila Angel ngayon sa summer class nila, naghahanap sila ng teacher sa school. Susubukan ko po. Sana matanggap po ako. At sana din po, bumalik na po yung tiwala niyo sa akin, Miss Jane. Huwag ka mag-alala, Yana. Susubukan ko lahat para bumalik yung tiwala ko sa'yo. Tsaka ano ka ba? Alam kong malakas yung loob mo. Alam kong kaya mo kung ano man yung pagsubok na dumating sa'yo, lalo na kailangan ka ng kapatid mo ngayon. Maraming salamat po. Dahlia, may alam ka ba sa pinag-uusapan nila? Angel, wala na kasi trabaho yung ate ko, tsaka hindi na din nagpaparamdam yung nanay ko. Pati nahihirapan din kami sa araw-araw. Tulad ng wala kaming kuryente, pati hindi kami makakain. Ganun ba? Kawawa naman kayo.
Kaya kami pumunta dito, Angel, para kausapin yung nanay mo na ipabalik na siya sa trabaho ni Ate Yana. Nagsisisi na siya sa nagawa niyang masama. Dahlia, dati ko pa napatawad si Ate Yana. Ang turing ko sa kanya ay parang tunay na pamilya. Pero si nanay pa rin yung magdidesisyon. Alam ko yun, Angel. Dahlia, gusto mo ba na habang wala pang tabraw si Ate Yana, dito ka muna tumira sa amin? Nako, Angel, nakakahiya naman. Ayoko din mahiwalay sa ate ko. Dahlia, hindi ka naman mahihiwalay sa ate mo. Pwede siya pumunta dito anytime. Talaga, Angel? Sana pumayag si Ate Yana para hindi na siya mahirapan maghanap ng trabaho. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo, ha? Pwede bang i-share nyo sa amin ni Ate Yana? Nay, pwede po ba habang naghahanap po ng trabaho si Ate Yana, dito muna po si Dahlia? Kasi wala daw po sila kuryente sa bahay, pati wala silang makain. Ganun na pala kagrabe yung sitwasyon nyo ngayon, Yana. Wala kayong kuryente at makain? Yes, Miss Jane. Naubos na po lahat ng ipon ko. Pinadala ko po lahat sa nanay namin. Kasi hindi na po siya nagparamdam. Kasalanan ko lahat to. Ate, hindi mo kasalanan yan. Mabubuhay pa rin tayo kahit wala si nanay. At saka pag nakatira ako dito, pwede kita tulungan. Pwede ako magtrabaho dito. Mag-alala,